Breaking news mga kabayan, Taiwan na-detect ang 14 na Chinese aircrafts at 5 barko sa palibot ng kanilang teritoryo. Pangalawang breaking news, Armed Forces of the Philippines nag-iimbestiga patungkol sa underwater drone na nakita ng isang mangingisda sa Bohol. Pangatlong breaking news, 17 Filipino hostages sa Yemen makakalaya na. Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang safe release sa 17 Filipino crew members ng MV Galaxy Leader na binihag sa Yemen ng mahigit sa 1 taon. Nasa pangangalaga na ng Philippine Embassy sa Muscat sa Oman ang mga Filipino seafarers, kasama ang iba pang crew ng MV Galaxy Leader. Ayon kay President Marcos, inaasahang nalalapit na din ang pag-uwi ng mga ito sa kanilang mga pamilya sa Pilipinas. Ipinahayag din ng Pangulo ang kanyang kagalakan at relief sa isinagawang release na tanda ng pagtatapos ng Seafarers 429-day ordeal. Ipinaabot din niya ang kanyang pasasalamat sa Sultan ng Oman na si Haitham bin Tariq at sa kanyang pamahalaan para sa kanilang mga mediation efforts na nag-play ng crucial role sa pag-secure ng release at safe passage ng mga Filipino crew members sa Oman. Narito ang pahayag ni President Marcos. Ikinagagalak kong ipahayag ang safe release ng lahat ng 17 Filipino seafarer, kasama ang iba pang crew member ng MV Galaxy Leader. Ang ating mga Filipino seafarer ay nasa pangangalaga na ng ating Philippine Embassy sa Muscat ng Oman at malapit nang makasama ang kanilang mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Noong November 2023, na-seize ng mga Yemeni rebels ang MV Galaxy Leader sa Red Sea at dinakip ang 25 tripulante nito, kabilang ang 17 Pilipino, kung saan ito umano ay retaliation nila sa ginagawang pagsalakay ng Israel sa Gaza. Pinuri naman ni President Marcos ang iba't ibang ahensya ng gobyerno at mga private entities ng Pilipinas para sa kanilang patuloy na pagsisikap sa pakikipagtulungan sa mga foreign governments at mga foreign organizations. Ang kanilang collective work ay nag-contribute sa sinasabing momentous development pagkatapos ng higit sa 1 taon ng matinding negosasyon. Sa pagtatapos ng captivity sa mga seafarers, sinamantala ni Marcos ang pagkakataon na bigyang diin ang kahalagahan ng seafaring workforce at pagprotekta sa mga ito sa ilalim ng Philippine law. Samantala, sa iba pang mga balita, hinimok ng mga otoridad ang mga residente sa Bohol na tulungan silang mahanap ang kinaroroonan ng isa pang underwater drone o glider na namataan doon kamakailan lang. Kinumpirma ng Navy ng Pilipinas sa isang ulat mula sa state-run na Radyo Pilipinas noong Miyerkules na nakatanggap sila ng ulat tungkol sa isang underwater drone o glider na nakitang lumulutang sa loob ng sea waters ng Bohol. Batay sa kamakailang undated videos na kumakalat online, isang mangingisda ang nag-record ng isang drone na may pula at silver na kulay na lumulutang malapit sa kanyang bangka, kung saan ang ilan sa mga portions ng katawan at tip nito ay nakokoberan ng mga barnacles. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, sa Radyo Pilipinas na mas maganda kung sila mismo ang kukuha sa device. Hinimok ni Trinidad ang mga residente at mangingisda na nakakita sa nasabing drone na magbigay ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan nito upang makapagsagawa sila ng forensic investigation. Kung mapapatunayan na isang underwater drone o glider ang nakita sa Bohol, ito na ang magiging ika-6 na ganitong uri ng drone na natagpuan sa katubigan ng Pilipinas sa loob ng 1 taon. Ayon kay Trinidad, ang pang-5 drones ay natagpuan noong December 30 sa katubigan ng San Pascual sa Masbate. Ayon sa ulat ng Armed Forces of the Philippines noong January 2, ang drone na ito ay may Chinese markings at ito ay isinailalim sa further investigation. Sa iba pang mga balita, na-detect ng Ministry of National Defense ng Taiwan
ang 14 na sasakyang panghimpapawid ng China at 5 sasakyang pangdagat sa paligid ng island nation simula 6 a.m. noong Miyerkules. Kabilang sa mga ito ang 12 aircraft na nag-cross sa median line at pumasok sa northern, southwestern at eastern air defense identification zone ng Taiwan. Noong Martes, namataan ng Taiwan MND ang 9 na sasakyang panghimpapawid at 6 na sasakyang pangdagat ng China sa paligid ng teritoryo nito. Sa mga nakalipas na linggo, kitang-kita ang pagpapalakas ng China sa mga kakayahan nito na salakay ng Taiwan gamit ang mga innovative new naval equipment. Kabilang dito ang formal na paglulunsad ng isang napakalaking landing helicopter assault vessel. Sinasabing ang mga ganitong sasakyan ay walang katulad sa mundo at ang mass production ng mga floating bridge ay nagdock upang tumulong sa unloading ng mga barko sa panahon ng mga bridge landings. Ang parehong type na equipment ay isang strong indications na ang China ay seryoso sa pag-invade sa Taiwan. Ang Taiwan and China issue ay isang complex at long-standing geopolitical conflict na nakasentro sa soberanya ng Taiwan. Ang Taiwan, na opisyal na kilala bilang Republic of China, ay nag-operate ng sarili nitong pamahalaan, militar at ekonomiya na nagpa-function bilang isang de facto independent state. Gayunpaman, kino-consider ng China ang Taiwan bilang isang breakaway province at iginigiit nito ang sinasabing One China policy na nagsasaad na iisa lang ang China at ang Beijing ang capital nito. Maagang bahagi ng 2025, isang malamig na umaga sa Ukraine. Sa kalayuan, may isang pangkat ng mga Ukrainian drone operators na nakatutok sa kanilang mga screen. Tahimik ang paligid, tanging tunog ng hangin at mahinang ugong ng kuryente sa kanilang kagamitan ang maririnig. Mayroon silang isang misyon na maaaring magpabago ng takbo ng digmaan. Ang atakihin ang Tanaco Oil Refinery, isa sa pinakamalalaki at pinakamodernong pasilidad ng Russia para sa pagproseso ng langis. Hindi ito ang unang pagkakataon na gagawin ito ng Ukraine. Ngunit sa bawat misyon, lalong lumalakas ang loob nila at mas tumitindi ang epekto sa Russia. Ang layunin ay simple ngunit delikado. Putulin ang lifeblood o daluyan ng lakas militar ng Russia, ang langis. Kapag nawala ang kakayahan ng Russia na mag-refine ng langis at gumawa ng mga produktong petrolyo, tiyak na mahihirapan itong suportahan ang mga sundalo sa frontlines. Higit pa riyan, babagsak din ang ekonomiya nila na nakabatay pa rin ng malaki sa oil industry kahit pa may mga parusang ipinataw ng Western countries. Ngayon, tutukan natin kung paano nakarating sa puntong ito ang Ukraine, kung paano sila naging mas mapangahas, at kung bakit napakahalaga ng mga oil refinery tulad ng Tanaco. Sabay-sabay nating susuriin ang kwento sa likod ng January 11th drone strike, ang naging epekto nito at kung paano binabago ng estratehiyang ito ang kabuuang larawan ng digmaan. January 11, 2025, tahimik na naglalayag sa kalangitan ang mga Ukrainian drones. May layong higit 800 miles mula sa hangganan, nasa loob na sila ng Russian territory. Ang target, Tanaco Oil Refinery sa Nizhnekamsk. Itinuturing itong isa sa pinakamalaki at pinakamodernong refinery sa buong Russia. Habang lumalapit ang mga drone, alam ng bawat operator na ito ay hindi lamang simpleng pag-atake. Isa itong malinaw na mensahe kay Vladimir Putin na kahit sa pinakaloob ng teritoryo niya, hindi ligtas ang kanyang mga mahahalagang pasilidad. Kapag nasa full capacity, kayang magproseso ng Tanaco ng 16 million tons of crude oil bawat taon. Ang crude oil na ito ay ginagawang diesel, gasoline at iba pang produktong petrolyo. Ang mga produktong ito ay maaaring ibenta sa ibang bansa o direktang gamitin upang suportahan ang mga tangke at sasakyan ng militar ng Russia na sumasalakay sa Ukraine. Nito lang mga nagdaang taon, habang may mga Western sanctions, patuloy pa ring lumago ang diesel at gasoline industry ng Russia kahit bahagyan ng bumagal. Ang paglago ay nasa 6% noong 2022 para sa diesel, bumaba sa 3.4% sa 2023
At para sa gasoline naman ay 4.3% noong 2022 at 2.8% noong 2023. Ibig sabihin, kahit may sanctions, nakakapagbenta pa rin ang Russia ng mas maraming langis taon-taon. Kaya malaking dagok sa kanila kapag naapektuhan ng Tanaco dahil ang 16 million tons of ng crude oil na iyon ay hindi nila basta-basta matatransform sa produktong petrolyo. Posibleng mapilitan silang ibenta ang crude oil ng mas mura o itago na lang ito na kapwa masakit sa ekonomiya at logistic nila. Mabilis kumalat ang mga video na nagpapakitang nasusunog ang bahagi ng refinery. Subalit gaya ng inaasahan, tinanggi ito ng Russia. Ayon sa press service ng Republic of Tatarstan na bahagi ng Russia's Volga Federal District at kung saan naroon ang refinery, wala raw sunog. Sabi nila, nagkaroon lamang ng mock evacuation at ang liwanag na nakita sa video ay mula lang daw sa operation of flares na normal na bahagi ng proseso. Hindi naman nila ipinaliwanag kung bakit may makapal na usok na kitang-kita rin sa mga footage. May mga naiulat din na 4 na paliparan, Nizhnekamsk, Izhevsk, Kirov at UFA ang pansamantalang nagsuspinde ng mga flight. Bakit nila gagawin iyon kung evacuation drill lang talaga ang nangyari? Para sa marami, malinaw na sinisikap lamang ng Russia na bawasan ang epekto ng balitang ito. Samantala, Bakiev Independent at Newsweek ay kapwa nag-ulat na naganap nga ang drone strike at nagkaroon pa ng totoong evacuation ng mga empleyado sa Tanaco. Ayon kay Andrei Kovalenko, mula sa Ukraine's Center for Countering Disinformation, ang pag-atake sa mga refineries ay mahalaga dahil tuwiran nitong naaapektuhan ang kakayahan ng Russia na mag-supply ng gasolina at diesel sa front lines. Bawas sa lakay ito dahil mas kaunti ang fuel na magagamit ng mga tangke at sasakyan ng Russia laban sa Ukraine. Dahil sa pagkawala o pagkasira ng ilang bahagi ng Tanaco, mababawasan ang kakayahan ng Russia na gumawa ng refined products gaya ng diesel at gasoline. Ito ay napakahalaga lalo na sa Donetsk region kung saan agresibong nagtutulak ang mga puwersa ni Putin nitong 2024 upang makakuha pa ng teritoryo. Oo, nagkaroon sila ng dagdag na 1,544 square miles na lupain. Ngunit kapalit nito ay napakalaking casualty. Umabot sa 430,000 na sundalo ang naitalang nawala sa panig ng Russia noong 2024. Ang pag-atake sa Tanaco ay maaaring humadlang sa supply ng fuel papunta sa Donetsk front lines. Dahil dito, mapipilitan ang mga Ruso na maglakad o gumamit ng mas kaunting armored vehicles o tangke. Sa huli, mas nabibigyan ng pagkakataon ang mga sundalong Ukrainian na depensahan ang kanilang mga posisyon at pataasin pa ang casualty rate ng Russia. Isang atake lang ito, ngunit napakalaki ng epekto. At hindi pa ito ang unang pagkakataon na nangyari. Noong April 2, 2024, may unang drone strike na ginawa rin ng Ukraine sa Tanaco. Ayon sa ulat ng Reuters, isang drone lang ang ginamit nun at natamaang bahagya ang unit na tumutustos ng humigit kumulang 155,000 barrels ng crude oil bawat araw, tinatawag na CDU-7. Agad na sinikap ng Russia na kumpunihin iyon. Ayon sa RIA, Russian State News Agency, naiayos ito sa loob ng 20 minutes at hindi raw naging kritikal ang pinsala. Gayunpaman, nakapagdagdag iyon ng pangamba sa Russia na kahit isang drone strike lang ay kaya na nilang maapektuhan ang operasyong ganito kalaki. Pagkatapos ng unang pagtatangka sa Tanaco, inilipat ng Ukraine ang target sa isang Gazprom-owned facility sa Bashkiria region, mga 932 miles ang layo mula sa Ukrainian border. Ito raw ang pinakamalayo na naabot ng isang Ukrainian drone dati, sabi ng mga ulat. Napuruhan nito ang isang catalytic cracking unit, mahalagang bahagi sa proseso ng pag-convert ng crude oil sa mas maliliit na hydrocarbon molecules para gawin itong fuel. Muli, hindi man sumabog ng tuluyan ang planta, nawalan ng kakayahang iproseso ang ilang mahalagang elemento ang refinery, kaya nagbunga ito ng pagkaantala sa produksyon. Gayon din noong April 2024,
May isa pang atake sa Slavyansk Oil Refinery sa Krasnodar Region. 10 unmanned aerial vehicles ang lumipad papasok sa pasilidad at nagdulot ito ng sunog ayon na rin sa kinumpirma ni Edward Trudnev, Security Director ng Slavyansk. Sa lakas ng sunog, kailangan nilang ihinto ang ilang operasyon at may distillation tower na nasira. Tulad ng ibang kaso, sinisikap ng Russia na hindi masyadong palakihin ang issue, ngunit ang pinsala ay malinaw. Nabawasan na naman ang kapasidad ng Russia na mag-refine ng langis para sa kanilang mga tropa. Kung susuriin, iisa ang pattern. Inaatake ng Ukraine ang mga unit na critical sa refinery process, distillation towers, catalytic cracking units, o kahit anong bahagi na kapag nasira ay magdudulot ng malaking abala at gastos. Ginagawa ito ng Ukraine para bawasan ang pressure sa kanilang mga sundalo at maputol ang suporta ng langis para sa militar ng Russia. Nagsimula nang magkabit ang Russia ng missile systems sa mga pasilidad na inaasahang maaaring maging target ayon sa Radio Free Europe noong May 2024. Ang mga kumpanyang kadalasay pagmamay-ari ng estado ay naglalagay na rin umano ng mga metallic nets para protektahan ang mahahalagang bahagi ng refinery laban sa mga drone. Pero hindi ito kasing epektibo ng inaasahan nila. Kulang na kulang ang air defense ng Russia at marami pa silang kailangang iproseso para protektahan ang napakalawak nilang teritoryo. May mga ulat pa na bumubuo sila ng mobile air defense groups na pawang mga tao lamang na armado ng machine guns at magbabantay laban sa mga papalapit na drone. Ngunit ang bilis at kakayahan ng drones ay kadalasang higit pa sa magagawa ng simpleng machine gun fire. Ang malinaw, kahit na ano pa ang depensang ginagawa ng Russia, patuloy pa ring nakakalusot ang mga drone ng Ukraine. Tulad na lang ng January 2025 Tanako strike. Nangangahulugan ito na hindi pa sapat ang mga hakbang ng Russia para tuluyang hadlangan ang mga long-range drone ng Ukraine. Ayon sa Carnegie Endowment, ang oil industry ang haligi ng ekonomiya ng Russia at pinagmumulan ng malaking bahagi ng pondo ni Putin para sa digmaan. Bawat refinery na masira ay tumatama sa bulsa ng Russia at nagpapakita na kahit malayo sa front lines, kaya pa ring magparusa ng Ukraine. Dagdag pa ng Carnegie Endowment, malalawak at kalat-kalat ang mga oil fields ng Russia, lalo na sa Siberia. Mahirap itong targetin ng drones dahil magkakalayo ang mga kagamitan at mas kaunti ang critical points. Samantalang ang oil refineries naman ay mas siksik sa mahahalagang bahagi. Pag nasira ang isang unit, malaking bahagi agad ng produksyon ang maapektuhan. At dahil mahal itayo ang refinery, tumataginting na bilyon-bilyong dolyar ang halaga. Hindi pwedeng agad-agad lang iyon palitan. Malaki rin ang epekto sa pang-araw-araw na buhay ng mga ordinaryong Russian. Hindi lang mga sundalo ang gumagamit ng gasoline o diesel, kundi pati mga sibilyan, komersyal na sasakyan, at pati mga eroplano. Kapag tumigil o nabawasan ang produksyon, tumataas agad ang presyo. Sa huling linggo ng November 26 hanggang December 2, 2024, naitala ang pagtaas ng presyo ng gasolina at diesel ng 0.4% at ito'y maliit na bahagi lang. Kapag napadalas ang strike, mas tataas pa ng tataas ang presyo. Ganito pinipilayan ng Ukraine ang loob mismo ng Russia. Pinalalala nila ang cost of living crisis doon. Itinaas ang inflation at ginagawang mas mahirap para sa mga ordinaryong mamamayang Russian. Bagaman may Western sanctions na gumigit sa ekonomiya ng Russia, hindi ito naging sapat para tuluyang pigilan ang pagluwas ng langis. Patuloy pa rin ang pag-aangkat ng China at India at maraming paraan ng Russia para ibenta ito sa ibang merkado. Gayunman, kapag sinira ng Ukraine ang refineries, nababawasan ang refined capacity na pwedeng i-allocate. Noong May 2024, tinatayang nabawasan ng 900,000 barrels per day ang refining capacity ng Russia dahil sa mga drone strikes na ito at masigurado pang may nadagdag pang pinsala mula noon. Hindi rin walang hanggan ang storage capacity ng Russia. Kapag hindi nila kayang i-refine ang langis na nahuhukay nila, kinakailangan nilang itago ito. May shelf life din ang crude oil.
Kapag hindi ito naimbak ng maayos, maaari itong masira o mag-degrade at maging hindi na bagay iproseso. Kaya't nalalagay ang Russia sa dalawang suliranin. Ibenta ng mas mura ang crude oil o iimbak ito ng matagal na parehong hindi kaaya-aya sa kanilang ekonomiya.